karong buntag sa News Patrol. Gobyerno nagpadala na og mga negosyador aron hingpit mahunong ang kagubot sa Zamboanga. Ubang Dabawenyo nga dunay pamilya sa Zamboanga nabalaka sa ilang kahimtang. Ubang motorista mingaam sa sagunsong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ug tagong biztok gilusan. Mga kapamilya niya na mga nagbagang balita sa News Patrol. Nagpadala na og mga negosyador ang gobyerno sa Zamboanga City aron makignegosasyon sa mga sakop sa MNLF. Kini aron hingpit maresolba ang problema sa Zamboanga. Din kapin 300 ka mga MNLF ang miokupa sa unom ka mga barangay. Kagahapon, subling nagkatensyon dihang nagkaengkwentro ang militar ug MNLF. Atol sa engkwentro, nasunog ang daghang mga balay taliwala sa nagbinakbakay nga militar ug MNLF. Apektado gihapon ang klase, patigayon ug ubang importanteng opisina sa Zamboanga. Nabalaka si kanhi Presidential Advisor on Peace Process nga si Jess Dureza nga mosamot ang sitwasyon sa Zamboanga kung padayon ang bakbakan tali militar ug MNLF. Ani ang report ni Francis Magbanwa. Nabalaka si kanhi Presidential Advisor on Peace Process ug Advocacy Mindanao Foundation President Jesus Dureza nga mosumot ang kagubot sa Zamboanga kung magpadayon ang binakbakay tali militar ug MNLF. Para niya, kinahanglang paspasan na ug tun-an pag-ayo sa gobyerno ang pakignegosasyon sa sakop sa MNLF aron dili na mudugay ang problema. Pero kailangan ma-resolve ito as soon as possible. Yun lang tingin ko na dapat gawin dahil pag tumagal ito, marami nang mangyayari, marami na ring magkasakitan. At mahirap na. Huwag yung military option dahil mas madugo yun. At mahirap ayusin yan. Nanawagan sab si Dureza sa tanan nga magmakalmahon ug hatagan og gigayon ang gobyerno nga mohimo og lakang nga dali marisolba ang problema sa Zamboanga. There is a serious situation. We should also be patient dahil hindi madali ito. Huwag tayong maging impatient sa mga negotiators ng gobyerno natin on the ground. So everybody should be patient, although dapat sana kaagad. Dihang nahimong Presidential Advisor on Peace Process, kabahin sa trabaho ni Dureza kaniadto ang susamang problema. Para niya, pinakamaayong solusyon gihapon ang malinawong pakignegosasyon. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Nihatag og kasiguruhan ng tropa sa Moro National Liberation Front sa Davao Region nga wala sila'y himuong pag-alsa dinhi sa Davao City isip suporta sa ilang mga kaubanan sa Zamboanga City. Ano ang report ni Paul Palacio? Nagmeeting ang mga leader sa MNLF sa Davao kay nabalaka na sila sa kahimtang sa ilang mga kaubanan ug mga sibilyan sa Zamboanga City nga napalibutan na sa mga sundalo. Gisgutan nila ang pagkumbinsi sa ilang mga kaubanan nga i-release ang mga bata ug tigulang nga gipang hostage. Kanang pagbuto anang sa Zamboanga wala gid mi kahibaluan na. Gipaniguro sa mga MNLF nga walay mahitabong spillover sa kagubot sa Zamboanga dinhi sa Davao Region. Pero nabalaka sila sa ilang mga kaubanan sa Central Mindanao, Socsargen, Cagayan ug Butuan nga nangandam na karon ug naghulat na lamang og mando. Nami asyuran kay payuniri gid mi nga taga Davao dito gid mi. Di pud mi mosugot nga gubaon namo ang amuang saring lugar. Pero ang akong gikagulan karon kay base og tuwa na naginahinay nagpaduol dito sa Zamboanga ang uban. Armed na. Di ko kaingon nga dako, di ko kaingon nga basta ka. Lehitimo ang demand sa MNLF sa gobyerno. Subayon lang unsay nakalatin sa final peace agreement niadtong 1996. Kay napasagdan ra kini og wala tagda. Human misulod ang gobyerno og laing agreement tali sa Moro Islamic Liberation Front. Ing-ani nga mga activities nga namnawagan ta nga hatagan o pagtagad dili lang sa mga individual nga mga politiko pagtagad sa atong pangkagamhanan nga the national government especially the president natay tulo ka remaining issues. Ibalik na to katong territory number 1 tapos number 2 kanang sharing natural resources revenue sharing kana siya
And number 3 is the provisionary government. Gikabalak ang magdugay pa ang standoff sa Zamboanga City. Hilabi na karon nga napalibutan na og sundalo ang mga MNLF nga naay mga human shield. Giklaro sa MNLF nga dili breakaway group ang misulod sa Zamboanga City. Paul Palacio, ABS-CBN News. Nabalaka na ang ubang negosyante dinhi sa Davao City nga naay mga paryente dito sa Zamboanga City. Ihangtod karon, padayon gihapon ang tensyon tali MNLF ug mga sundalo sa gobyerno. Nakatutok sa telebisyon si Nurhuda Nuriji sa mga ulahing katikaran bahin sa nahitabong standoff sa Zamboanga City. Nabalaka siya nga mosamot ang tensyon labi na nga naa sa Zamboanga ang iyang ginikanan ug mga paryente. Sa ulahing pakigistorya ni Nurhuda kanila, misakay na lang sa bangka ang iyang ginikanan aron dili mapagan. Gibutyag niya nga usa ang iyang paryente nga driver sa jeep sa mga namatay sa engkwentro tali GPH ug MNLF sa Zamboanga. Hindi na sila makaalis sa lugar nila kasi mahigpit daw ngayon sa doon sa daan. Lalong-lalo na pag mag-jeep ka, wala nang masakyanan. Sa dagat na lang sila. Umalis na sila doon sa Mampang, wala na sila. Dahil nahirapan sila, walang mag-support ng tubig at saka pagkain. Na wala naman nagabenta ngayon kaya dahil may gulo na, natakot na, lahat sirado daw ang mga tindahan. Gisulayan sabog tawag sa cellphone ni Sulma Yusuf ang iyang mga kapamilya sa Mampang, Zamboanga City. Pero sukad kagahapon, maglisod na siya og kontak niini. Kung ano man ang motibo nila, di dapat yun. Pag-usapan na nila kung paano na hindi nadaanin natin sa dahas ng mga ganyan, na hindi na dapat madamay ang mga kabataan. Wala nang pag-aaral, wala nang pagkain. Si Sulma og Nurhuda, lakip lang sa mga negosyante dinhi sa Aldevinco Shopping Center nga nabalaka para sa seguridad sa ilang mga paryente sa Zamboanga City. Gilauman sa Mindanao People's Caucus nga maundang na ang standoff sa mga sundalo og MNLF sa Zamboanga City aron wala nay residente nga maangin pa. Padayon mi nga nagamonitor sa sitwasyon tungod kay amo ang concern, ang among ginahuna-huna ang kahimtang sa mga lumulupyo ug mga lungsuranon sa Zamboanga City o ubang pang kasikpit ng mga lugar nga apektado tungod kay adunay mga pwersa sa Moro National Liberation Front nga naa sa ilang mga komunidad. Gitakdang magtigaw mga civil society organizations aron magkahiusa sa panawagan nga undangon na ang kagubot sa Zamboanga. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Giampo sab sa mga sakop sa Muslim sa Davao del Sur nga mahunong na ang kagubot sa Zamboanga. Atol sa pakigtagbo ni Davao del Sur Governor Claude Bautista sa mga kaigsuunang Muslim sa probinsya, giawag niini nga maghiusa ug ipabilin ang kalinaw sa probinsya. Sumala sa gobernador kung ugaling makigsimpatiya kini sa ilang mga kabanay nga naa sa Zamboanga, dili dadon sa probinsya ang kasamok. Ato ang mga kaigsuunang Muslim, one way or the other, na manggina sila mga relasyon by blood or by affinity sa ato ang mga kaigsuunan dito sa Zamboanga. Pero sa akong giistorya ganina sa ilaha nga dapat dili nila lantawon ang sitwasyon dito sa laing lugar, kundi dili lantawon nila ang sitwasyon diri sa ato ang lugar sa probinsya sa Davao del Sur. Kay para kanako, ang isa nga malampuson ug magmalinawon nga pagpuyo ning atong probinsya is ang dili ta mohalambigi to moapil sa mga unsamang mga extra nga mga katikaran o kalihukan labi na gyud kanang naa sa Zamboanga karon. Nanawagan kami na sanay malinawon, mapayapa, itigil ang mga kaguluhan. Padayon nga na-stranded ang kapin 300 ka mga pasahero sa Davao City International Airport nga padulong sa Zamboanga City. Kay gikan sila gihapon sa PAL Express ug Cebu Pacific ang ilang flights nga padulong sa Zamboanga tungod kay wala pa gitangtang sa kaap ang no-fly zone sa Zamboanga City. Gipasala ginuon sa mga airline company nga pwedeng i-refund o i-revoke ang ilang flights. Matod sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang suspensyon sa mga flight mulungtad hangtod alas 9 kagabi. For travel within 30 days na wala pong penalties, or pwede rin po sila ng full travel fund, full refund, pwede rin po ng rerouting to the nearest alternate station. They can just call us kahit po after na ng flight nila. Sa News Patrol, Mayor Duterte, musugot magbutang og bandila ang MNLF sa syudad, apan dunay kondisyon. Ug ubang motorista, mingaab sa sagunsong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo.